Good morning guys, naka-encounter na ba kayo ng ganitong issue guys sa ECG ng Idan? Ayaw niya mag-touch. Normal yung ECG leads niya. Pag ginamitan mo sa simulator. Ayan. So normal, 80. So ayaw niyang mag-patient data. Ayan, ayaw niya. Lahat ng keypad guys ayaw gumana. Pero yung power on at saka off, namamatay siya pag pinindot ko siya. Pag nilong press ko guys, namamatay siya. So may problema siguro yung keypad niya. So tingnan natin, no, o baka yung mainboard. So tingnan na lang natin. So kahit nga ako guys, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong issue. So hindi ko rin alam kung anong problema. Kasi ngayon din ako naka-encounter ng ganitong issue. So actually nagpalit ako ng battery. Akala ko kasi battery may problema. Ito yung mga issue. Nagpalit ako ng bagong battery. Ayun. So ayan, pinalitan ko ng bagong battery. So ganun pa rin. Hindi pa rin siya gumagana yung mga keypad niya. So titingnan natin kung ang issue niya is nasa mainboard. Tingnan din natin kung
So yun guys, unang-una tingnan natin yung CMOS battery. Kasi baka problema na yung CMOS battery niya. Tingnan natin kung ilang voltahe na yung CMOS battery niya. So 2.3. So pwede ko naman to. So 1 point something ang pinapalitan ko. 2.2 guys, okay pa to. So ibig sabihin okay yung kanyang CMOS battery niya. So naman din yung mga flex cable niya. So yung power charger ng battery. Mula dito. So nandito sa board yung pinaka power charger niya. Yung battery. Ito naman siya. Sukatin natin yung voltahe ng ano, yung pinaka power supply niya guys, yung ilan. Dapat yan nasa mga 16. Ito pala. Kumuha ang gitna. Ito guys, 16 volts naman siya, 16.7, so okay. .7 16.7 siya, pero yung battery 16.7 din. So bakit ayaw nang matouch yung keypad? So ngayon guys, ang gagawin ko, set aside ko muna to. So dito ako sa keypad. Bakit hindi ito gumagana? Display pala yan. Display pala yan. Nasaan yung keypad niya? Ito yung keypad mismo. So ngayon guys, ang gagawin ko, magpalit muna ako ng keypad. So buo nito, palitan ko. Kung ganun pa rin, bukas tayo dito sa mainboard. So yan muna natin to guys. Lagay mo sa gilid. Dito na tayo mag-focus sa kanyang keypad. So ito guys, papalitan ko. So meron akong naka-prepare spare ng keypad. So papalitan ko muna yung keypad kasi ito yung hindi gumagana. Pero nagtataka ako bakit gumagana naman yung power on button. So meron akong spare ng keypad guys. Pag umorder kayo sa Idan, mismong company,
papadalan ka ng ganitong keypad. Yan. Depende sa order nyo kung gusto nyong may kasamang yung button, mention nyo na lang doon including the keys. Including the keys. So, papadalhan kayo ng ganito. Isang Idan na complete set na talaga siya. So, dapat yung model niya is the same din ng model ng ito guys. Yung SE1200 Express. Kasi nga magkaiba yung mga version. Meron silang 1200 na model na hindi rin compatible sa ganito. So, magkaka-diferensya sa version. So, dapat yung version niya is kunin mo sa system bago ka mag-request. So, dapat parehas. So, lahat kasi kami guys, lahat ng ECG namin dito is ginagamit is yung Idan. Dahil yung HIMS namin, hospital management, ito lang yung ina-accept na medyo kaya mura sa budget. So, alam naman pag kailangan depende din sa budget. So, yung management namin, ito yung lahat ng hospital namin ganito yung ECG namin. Kasi naka-configure to sa aming hospital management system, HIMS. So, kaya ganito yung namin. Idan lang yung gamit namin ECG. Actually, before, iba-iba yung ECG namin. So, halos lahat ng klaseng ECG meron kami. Meron kaming Nihon Koden, meron kaming Scheller, meron kaming Aspel Ascard. So, meron kaming Bayonet na Korea. So, meron din kaming Mindray. So, ang na pala namin guys, medyo dalawa na pala namin ECG namin ngayon, isang Idan at saka isang Mindray, kasi yung Mindray pasok din doon sa namin sa HIMS. So, nako-configure din sa HIMS. Pero yung mga luma namin, mga Nihon Koden, Aspel Ascard, ano ba yung iba? Bayonet. Yun yung mga ECG na inabutan ko dito dati. So, inalis na yon dahil nga kami way back 2018 o 2017, mga ganun guys. So, nire-recommend kami ng kailangan nakakunik sa HIMS yung aming mga machine sa ECG. So, hindi lang ECG, pati yung monitor naka-HIMS din. So, mga yung namin, yung CTG, nakakunik din sa HIMS. Kasi nga kami guys, ini-implement na namin dito yung paperless. So, hindi na sila magpiprint ng data. Kasi pag mga ECG, magpiprint sila piprint nila yung papel, yung niya, tapos saka i-attach sa file doon sa patient file. So, ngayon kasi guys, so, na kami, paperless, so automatic naka-hospital management. Pag mag-ECG yung user, automatic na bato doon sa HIMS na hospital management, sa patient data na automatic. So, kaya lahat ng ECG namin nakakonect yan talaga sa HIMS. So, wala kaming machine na ECG na hindi nakakonect sa HIMS. So, ayun na guys. Tanggalin natin to. Ayun. Ayan, dumi-dumi oh. Baka ito yung cause niya. Nagkaroon siya ng guys. Ayun. Corrosion guys. So, nakita mo yung corroded niyan. So, ayun. Nabasa ito ng gamot. Ayun oh. So, kaya pala, ayun guys. Basang-basa. Ngayon pala. Ayun guys oh. So, meaning dito lang ang nagkaroon problema. Nagkaroon ng tubig. Siguro natapunan ng gamot to. So, usually natatapunan ng gamot. Ayun oh. Makita mo naman. Kita mo naman yung na talaga oh. So, may problema yung ECG niya. Ano? Pati to. Grabe yung nangyari. Nakatapunan ng gamot to guys. So, buti na lang meron akong spare. So, madali lang tayo magpalit ng spare. So, meron naman tayong spare. Palitan lang natin para matik.
So, iti-try ko rin to, i-repair ko rin tong keypad na to. Titingnan ko pa kung malilinisin ko lang to. So, pang madalian guys, kasi sa AR namin ito ginagamit. So, usually sa AR, wala silang, dalawang ECG namin sa AR. So, sa AR kasi maraming pasyente. So, hindi mo pwedeng walang ECG doon. Dahil, ano yun guys, critical area, ER, halos minuto, oras-oras may mga pasyente. So, kailangan talaga mayroong backup. So, dalawa. Dapat nga, tatlo pa sila dun kasi maraming talagang pasyente doon sa ER. So, linisin lang natin kasi basa. So, buti nga hindi nabasa yung monitor. So, okay yung monitor niya. So, kailangan talaga guys, pag nasa in-house hospital ka, meron kang backup para hindi ka mamumroblema kasi pag wala kang backup, yari. Tsaka standard talaga guys sa hospital, meron ka talagang backup unit lalo na sa mga critical area. Anesthesia, ventilator, ECG, dapat meron ka talagang backup. Kasi ito yung halos araw-araw lang ginagamit. So, kung wala ka mang backup, dapat kumpleto ka sa spare parts. Pag wala kang spare parts, yun, doon din tayo magkakaproblema. So, install lang natin ulit yung spare parts natin na keypad assembly. So, dapat yan guys, lapat na lapat. Lapat mo yung mga ano niya para hindi ka mahirapan. Lapat mo muna bago mo siya ganun. Yun. Saka natin yung tornilyo sa isa. So, tornilyohan muna natin yung bawat kanto. Tapos, check natin yung mga naiipit na pads keys. Yung mga keys kasi rubber lang yun. So, yung apat na kanto, tornilyo muna natin. Saka natin tingnan ulit kung lapat ba siya. Kung hindi ba siya, wala bang okay naman. Saka natin iko-tornilyo lahat guys. So pag may spare parts kasi guys, madali lang solusyonan yung problema kasi may spare parts ka. So hindi ka na maghihirap. Saka ka mo naman o-orderan ulit kasi sa amin nasa mga 20 na higit yung ECG namin dito guys sa hospital. Sa area ko lang nasa mga 20 megit or 30. So ganun karami yung ECG ko. So kailangan meron kang spare na parts. Lalo na sa baterya. Yung baterya guys, meron ka dapat. Bagay hindi ka dapat mag-spare ng baterya. So ang gagawin mo lang dyan, pag order ka, alam mo ng pag PM, after nung 2 years o 3 years na, kailangan mo nang mag-request. Tapos pagdating, install na agad. Huwag kayong mag-stock ng baterya kasi yung baterya pag in-stock mo yan, mag-deteriorate din yan. So kailangan mo talagang
i-install agad. Kaya hindi ko nire-recommend na mag ng baterya. Mag-stock ng baterya. So, kung maaari sa baterya, talagang palit agad. Huwag kang mag-spare. Ayun guys, kung nakabit na natin lahat yung mga tornilyo. So, kabit na natin yung mga flex cable. Display. So, ito ingatan mo itong ribbon wire ng display kasi ito yung mga madalas na nagkakaroon ng guhit-guhit pag hindi mo siya nasalpak ng maayos guys. So, okay naman na. Ito yung battery indicator niya. So, ayun guys. So, na-install na natin. So, na-install na natin yung board niya. So, titingnan na natin. So, dito na tayo sa moment of truth. Ayan. So, kabit natin yung flex cable. Iyon. So, ayun guys, mag-moment of truth na tayo. Saksak na natin yung power. Yun, mayroon na siyang power. So, ikabit natin yung gauge temporary. Hindi mo natin tinornilyo guys. So, gusto ko lang malaman kung gumagana. Ayan. So, nagbubot naman siya. Ayan. So, meaning okay yung natin. Ayun. So, gumagana siya guys. So, tingnan natin yung patient data. F1. Kung gagana. Ayun. Gumagana siya guys. Keypad na iba. Ayan. Ayan. Okay na. So, lahat. Tapos, tab. Para pumunta ron sa okay. Cancel. Ayan. So, enter, cancel natin. Tapos, okay. So, ayan guys, gumagana na sa lahat. So, ang problema lang talaga natin dito guys is yung keypad mismo. Ay, ito mo naman yung ng keypad natin. Kahimtang. So, talaga, nabasa ng tubig. So, kinalawang yung natin. Kinalawang yung ating keypad. So, nabasa ng yan, gamot. Natapunan ng gamot yan guys. Usually issue yung mga yan, ECTG. So, pag natapunan ng gamot, ayan na. Hindi na siya gumagana talaga yung keypad. So, ayan guys. Ganun lang kasimple pag meron kang spare parts, may backup ka. So, okay na siya. Shutting down. So, yun. So, ganun lang guys. Ganun lang ang niya talaga. Ganun lang ang problema niya. So, solve na natin yung problema. So, ayan yung kasalarin niya. Yung keypad mismo. Pero hindi ko ito itatapon. Lilinisin ko lang yan. Baka makukuha ko pa sa linis. Baka hindi, wala namang, pag may nag-short circuit na dyan, component. Kasi may component dyan sa likod guys. So, kahit nga may mga tubig-tubig pa guys. So, kitang-kita talaga may tubig pa. Ayun.
basa pa. So may mga gamot-gamot pa talaga. So kaya ganun, hindi siya kumagana. So ayun lang guys, sana may nakuha ngayong may natutunan kayo ng konti sa mga ganitong issue. So pag tinignan mo sa harap napakalinis, pero pagdating sa loob, pag binuksan mo yun, yan ang nagiging problema. Okay?